Hi, my name is John Benedict Aquino and they call me Kuya Ben. Hi, I am Rizel Ashlyn Casiano, but you can call me Rizel, Zel, Riz. Pero mostly sa church tawag sa akin Ishi. Hi, I am Jonna. You can call me Yuna. Yuna na may Y, tapos Yuna na U. Yuna. Hi, I am Hannah Kim Isa Lazar, and you can call me Hannah or Kim. Hannah Kim. Hi everyone, my name is Adam Malimang, and I am the PRM Secretary of the UAM Parish of the Holy Family, Alapan, and Casper. Ang motto ko sa buhay, A here, A there, Ada. And I am Parish Youth Ministry Coordinator Year 2024. And ang aking motto sa buhay ay wag kong kalabanin ang katamaran. Kaya ang ginawa ko, kinampihan ko na lang. And I thank you. I am a TYM Assistant Coordinator. Motto in life ko, yung motto ba? Time is gold na lang. Currently second year student. Na hindi pa enrolled. Pero, kidding aside, I am your treasurer. Your treasurer and your self-empowerment head. Dapat kahit late maganda pa din. I am your PYM Auditor, and my motto in life, kung kaya ng iba, ipagawa sa kanila. So far, first half ng taon is para sa akin, napakahirap. Kumbaga, as a college student is ang hirap pagsabayin yung simbahan tapos buhay estudyante tapos buhay anak din kasi syempre meron pa tayong pamilya sa bahay. Kumbaga, nakikita ko rin kung gaano ako committed sa position ko. Gaano rin ka-manage yung oras ko, simbahan, bahay, school. Pero papansin ko rin worth it talaga. Kumbaga yung pagod ko, nakikita ko na meron talagang kinalabasan, meron talagang parang mayroong bunga ng paghihirap ng position ko or ng mga kasama ko sa EXCOM at saka ng core leaders. Kaya para sa akin, mas gusto ko talaga mag-stay pa rin ako. Kung bibigyan ako ng chance next year or next year or depende, hindi ako magdadalawang isip na tanggapin ulit. Ngayon, maayos lang naman. As long as na may teamwork within the EXCOM, mas napapadali, napapaayos yung said activities na gusto namin ipa-implement. And, ayun, masaya. So far po, na-handle naman ng maayos since ang EXCOM, Executive Committee, is working really well with each other. And so far, although na sinasabi sa akin na medyo mahirap talaga maging secretary, na-handle ko ng maayos yung responsibilities dahil responsible din ang EXCOM. Thank you po. Sino yung maganda? Maganda po din sila. Actually, hindi ko talaga gusto maging treasurer kasi kaya nga ako naging tourism student kasi iniiwasan ko yung mathematics. Pero, I don't know, dahil kahit na ayaw ko, binibigay pa rin sa akin. Maybe it's a challenge na rin siguro for me. And, ano ba? Ngayon kasi, super busy na ang daming nasikasong liquidation. Medyo overwhelming lang for me. Challenging siya since first time ko maging auditor and maghawak-hawak ng finance. Pero, ayun, masaya. Carry lang. Nakaya pa. Sa paano paraan, para sa akin kasi, dati kasi before talaga, nakapag-handle ako ng
grupo or ng ministry, which is yung Ministry of Altar Server. Kaya ang inaano ko, parang sa difference kasi noon, kaming mga sakristan people ay isa lang kami ng goal, kundi maglingkod. Pero ngayon kasi, ang mga kabataan, iba't ibang ministry, iba't ibang organization. Kaya parang first is nahihirapan akong paano ko maka-close, paano ko mahawakan. Kasi iba nga yung gusto namin, iba yung goal namin, iba yung mission namin sa paglilingkod. Kaya para sa akin, ang paraan talaga is upang lumabas na hindi talaga parang walang away is intindihin ko muna yung bawat isa. Kasi kapag hindi mo intindihin yung bawat isa tapos yung isa pinaniwalaan mo agad, doon magkakaroon ng misunderstanding, miscommunication. Kaya sa youth ministries, literal talaga na kami ay open talaga sa lahat. Open to react, open na magreklamo, meron sila freedom na magsalita lang. Kasi syempre hindi lang naman sa kapakanan ng youth ministry, kundi sa leader din eh. Dito rin ko may kita kung paano bang pangawakan ng isang officer ang kanilang grupo. Kung hindi mo kaya intindihin yung bawat grupo na bawat paniniwala nila. Kaya sa akin talaga is intindihin lang bago tayo magsalita. Kaya wala talaga favoritism or bias na nangyari nung nakahawak din ako ng grupo sa Costa. Since yung time namin or yung kami na yung nagha-handle, ito talaga yung youth camp. Kasi youth camp, madaming talagang challenges, problems to be exact. Hindi namin maiiwasan yung ganun na ma-encounter. And thanks sa mga core na tumulong sa amin. Especially yung mga collaborative route heads, yan. Sila talaga yung bumuo ng activity na para matupad. And also sa mga execom, yan, sila talaga yung grabe yung effort na binigyan nila during the event, preparation, and then post-event. Lalo na yung mismong nag-propose nung activity niyon, social route. Yan, sila Ben, sila Jamie. Ayan. Proud ako sa kanila na nangyari yun. Ayun, first, hindi din talaga may iwasan sa mga planning yung miscommunication. Since may mga iba't ibang ideas din yung mga youth. So, ayun, since may mga unique ideas tayo, mahirap talagang i-maintain na lahat ng ideas na yun is makakompress sa isang planning talaga. And ayun, pero since nagawa na namin siya ng paraan by alamin talaga kung ano yung pinaka-top priorities na for the activity, and also yung kakat-kat naman dito. And also yung and ayun, second naman is yung mga biglaang changes, especially sa mga program. Ayun din talaga hindi may iwasan since syempre hindi rin talaga minsan kaya ng mga time and resources, kaya ayun. Pero the most professional way to adapt to that change is to be flexible on the things that you do. Oo, sobrang laki rin ng change, especially, hindi lang sa commitment na to, pero becoming part sa youth ministry. Since simula bata pa ako, 2019 or 2018 ako nag-start. So, ayun. So, batang-bata ako, tapos mahihain ako, introvert ako, and then, ayun. Since after pandemic, parang sumali ako sa mga youth, ganyan, and dun talaga na-improve hindi lang yung social life ko, pero also yung mga skills na meron ako. Kaya maganda or parang big help din talaga yung pag-join ko, hindi lang sa ministry, pero yung pagiging part ng execom or pagiging coordinator ko.
Well, in terms of commitment, since although I do have experience sa leadership roles, especially in school, medyo nagkaroon ako ng changes since iba yung environment sa school and sa church. So, sa school, parang ang priority lang talaga student is your role and ACADS. Pero pagdating kasi dito, parang generally, your values, your parang commitment and yung faith mo din, na meron ka sa sarili mo and kay Lord. So, siguro ang pinaka-changes na nabaon ko while working with this environment is parang to work with faith and love with the Lord. Kasi noong una talaga, I was thought na superior ang pagiging leadership, being superior. And simula nung nag-serve ako and given the opportunity na makapag-lead ng youth dito sa simbahan, parang na-open ako na it is better to lead for the Lord kaysa i-lead mo kung parang nang nakakataas ka para sa iba. Kabataan para sa Diyos, bayan, sambayanan. For me, kasi, di ba, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. Oh, may pa-quote. Ayun, kami, as a youth, kami yung startup talaga, as a youth. Na sila yung nagpapasimula ng improvement, change, ayan. So, sa amin magmumula, para sa susunod na generation, may pasa pa namin yon. Yung gusto namin ipakita sa lahat, hindi lang naman sa church, pero pwede din sa communities and other places na kami ang magsisilbing role model sa kanila. So, para sa akin, kabataan talaga is the being way para mas ma-encourage pa natin yung ibang kabataan na yung generation by generation, may pasa natin sa kanila yung gusto nating ibigay, ipakita to have some improvement, hindi lang sa fellow youth, pwede rin sa environment, communities, and other aspects. So, there is actually one quote that I've been living upon right now. Recently ko lang siya recently na siya nagkaroon ng impact sa akin. So, it tells that if you don't learn to sacrifice for what you want will be the sacrifice. So, siguro, what I want to tell you is be a risk taker. So, kasi kapag nagbubulag-bulagan ka sa mga opportunity dahil natatakot ka, parang it's a big loss. Since lahat tayo may malaking potential inside us. And if dahil lang dun sa takot tayo mag-risk, or if close ka, hindi mo ina-accept yung mga opportunity dahil takot ka mag-take ng risk, or you find it parang too hard to sacrifice for that one thing. Remember na hindi mo makukuha yung gusto mo, whatever you want, if walang sacrifice, or parang you won't work hard for it. Yun na. Sure ba kayong nilook up niyo ako? Or nilook up niyo lang ako kasi matangkad ako? Pero ayun nga, I think as a self-empowerment head route, dapat let's be confident. Kasi how can we empower kung tayo mismo sa sarili natin, wala tayong tiwala sa sarili natin? So paano natin i-show na may empowerment tayo as youth kung hindi natin sisimulan sa sarili natin? Tapos dapat at least be confident, speak up. Kasi as napapansin ko, youth, we tend to get scared. Lalo na kapag mag-voice out tayo. Tapos, ayun lang, be confident and
speak out. Let your voices be heard. Kasi ano pa yung naging dito kami as officers kung hindi namin maririnig yung gusto nyo. Kung ano yung mga suggestions nyo, whatsoever, kung ano yung mga wants nyo. Kasi kaya nga rin kami nandito is to guide you, to help you be empowered youth as well. Hindi lang ito sa community natin, but also sa simbahan. Eto, quick story lang. Kasi, I think this was way back 2020 or 2 years ago? 2022, yeah. Ayun, may ka-work ako before. Tapos na-adapt ko yung ugali niya na she's so bubbly na ang galing niyang i-adapt yung... Madali siya magkaroon ng friends kasi ang bubbly ng personality niya. Tapos, hindi ko siya totally kilala. Totally stranger siya sa akin. Tapos, ang gaan-gaan na lang pakiramdam ko sa kanya. And then, after that, kasi meron kaming Banderitas, kung ano yung ugali nung friend ko na yon, na-adapt ko siya na hanggang sa... Ang gusto kong bond na nangyari is, kahit minimal questions lang siya, actually, iba interview siya, ako yung nag-open up ng conversation kahit na ayoko actually. Pero dahil nga, na-adapt ko yung personality ng friend ko na yon. Hi, Ate Nix. I miss you. Ayun nga, yung gusto kong concrete impact na makita up until now is yung bond na meron tayo na kaya kami nabuo as Execom. Kasi, alam mo yun, merong bonded. Iba yung namin, parang ganun kami. Hindi kami ganun. Kaya yun yung gusto kong impact na hanggang sana, if ever man na bumaba kami, yun pa rin yung gusto kong makita sa youth na we work as one. We always, yeah. Actually, meron din ako mga nakikita talagang potensyal na mga kabataan na baka mas better sa amin, na kaya nilang hawakan talaga yung ministry or yung grupo. Ang gusto talaga sabihin sa kanila na kayanin nila. So, kasi sa Execom or sa core ngayon, meron na kami talagang isang goal or isang mission, kumbaga, sacrifice your 3T. So, sacrifice your time, talent, and treasure. So, doon pa lang talaga, ayun talagang gusto ko talaga sabihin sa future leaders na sana kayanin nyo na isakripisyo ninyo yung oras nyo, yung panahon, tapos yung mga talento ninyo, yung mga treasures. Kasi kapag doon pa lang, hindi mo masacrifice, hindi mo makikita na committed ka sa isang bagay. Kaya, ayun, sacrifice your 3Ts and kayanin talaga. Kasi kaya-kaya yan eh. Meron din namang mga advisor na nakakatulong, meron din mga... Wala senior treatment sa grupo, ay sa ministry. Kumbaga, nandyan yung atis at kuya na pwedeng hingan ng tulong kapag may kailangan. Kaya sa future leader, good luck and kayanin yan. Dito lang naman ng Execom 2024 na handa kayong tulungan talaga. Kumbaga, nandito lang kami lagi. Kung ano yung kailangan ninyo, ano ang mga tanong ninyo, nandito lang kami. Kaya, mahal na mahal ko talaga ang ministry na to. Kasi, parang dito rin nag-build yung family and friendship talaga ng bawat kabataan. Kaya sana sa susunod na leader is, kung ano ang naiiwan ng officer, ng core leaders ng 2024 is, sana mabaon ninyo. May pakita din para ang mga kabataan is maging masaya. Show your talent. Sabayan mo yung kanta ngayon. Hirang biyay. Oh, alis na! Alis na! Kaya kung ilagay na talent sa kabataan, siguro, hindi ko sure kung anong talent, pero iba't iba. Siguro yung presence ko na lang. Presence ko na lang. Hindi ko talent, pero presence ko. Kaya kung makisabay sa inyo. Basta may kasama. Ay, tama. May talent. Talent?
wala akong talent. O na, tama na. Tara na. Tara na, tara na. Ay guys, kakanta siya. Aga. Ano ba, Ben? Ito yung kinanta ko noon, nung concert. Ay. Hello, ang name ko is Axel. You can call me Kuya Axel. Para mas mahaba. Ano po position niyo sa PIA? I'm the youth advisor this year for the Parish Youth Ministry ng aming parokya ng Parish of the Holy Family dito sa Alapan, Lancaster. Ano po ang motto ni Lady? Yung motto ko, kung ano yung motto ng mga leader kabataan ng aming parokya, yun na rin, para sama-sama. Actually challenging kasi ngayon pa lang ako personal na nakikipag-meet sa mga youth leaders natin. Usually online lang kami for the first months, no? So it's very challenging and I'm thankful na naibabahagi ko or na-share ko yung experiences ko being a youth leader or parish youth leader noon sa parokya namin doon sa Tondo. So mixed emotions, thankful, and challenging for me. But of course, excited na ma-share pa kung ano yung mga pwede kong experiences na ma-share sa kanila. Walang standard for me, pero ang gusto ko lang sa lahat ng mga activities, first, merong concrete plan, no? Bakit kailangan natin ng concrete plan? Kasi para maayos yung paggawa or yung process ng activities natin. And second, dapat meron tayong evaluation after the activity kasi from there, dun tayo natututo. So, malaki yung rooms, no, for improvement. Kaya kailangan natin ng evaluation para at least kung ano yung kakulangan, masasagot natin sa mga susunod na activities. Being a LICO leader, lalong-lalo na ng mga kabataan, ako, I really want na enthusiastic, no? Yung mas may energy yung leader kabataan. Susunod na rin syempre yung pagiging maka-Diyos. Pero for me, alam na natin na una lagi ang Diyos. But without enthusiasm, without energy as a parish youth leader, parang hindi mo ma-engage yung mga kabataan na sumali kung ikaw mismo ay hindi masaya sa ginagawa mo or wala kang energy na makapagbigay ng effort, talent, no, experiences sa mga kabataan. So for me, aside from being maka-Diyos, no, dapat ang isang leader kabataan very energetic and enthusiastic sa lahat ng ginagawa niya. We are PYM Execom 2024! Insert sa isa na lang dyan. Bye guys!